Okay, panoorin po natin to. Yung napag-usapan natin last time, Ano ba yon? kung pagkukumpara mo yung dalawa, magiging Sige. neutral ka lang saglit. Sige. Look them in a bigger picture. Oh, Tignan sige. mo yung leftist, tignan mo tong BDS. Okay. Tignan mo yung Lenny. Sabihin natin, yun naman ang labanan ngayon eh. Lenny Tards, TDS. Oh. Lenny Tards. Tignan mo sila na bigger picture. Okay. Ano tong pinaglalaban ng Lenny Tards? Ano ba? Puro kabadingan, puro promiscuity, HIV crew. Okay, mali na agad. Simula pa lang. Sana gumagana to yun. Gumagana yung ballpen natin. Alright, so explain muna natin yung liberal politics. Okay, ang liberal politics kasi is, ito yung opposition talaga. Ibig sabihin, yung mga conservative position ng gobyerno, yung mga established rules, gusto nilang kontrahen with more, oppose pala, hindi kontrahen, oppose with more humanitarian na mga policies, okay? Yung sinasabi ni Josh on point, isa lang yan sa napakaraming policies na gustong ipatubad ng liberal politics. Okay, isa-isahin natin para maintindihan nyo. Now, gusto ko lang i-preface to na hindi ako galit kay Josh on point. Alam ko naman, nakasama sa branding nila yung pamamahiya ng mga bading. So, kayong mga bading, anuhan nyo, papalagan nyo sila. Hindi yan lalaban sa inyo. I mean, hindi yan lalaban sa inyo in the sense na, kunyari, kung sa tingin nyo, sexist talaga yung ginagawa niya, kasuhan nyo. Seryoso ako. Para magtanda sila. Kasi hindi naman magtatanda yung mga yan kung di nyo kakasuhan eh. Kung nababastusan kayo sa kanila, tingnan nyo kung meron kayong pwedeng ikaso sa kanila. And kasuhan nyo rin ako kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, pwede naman. Pero kasi, eto kasi caricature yung ginawa niya sa liberal politics ni Lenny, 'di ba? Or sa liberal politics in general. Kasi si Lenny, ang pinaka-plataforma niya nung tumakbo siya, this is as far as I can remember, is sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. And marami silang policies doon na gusto nilang ipatupad kung sila yung nanalo. Okay? Isa doon. Kasi kayo, masyado kayong focus doon sa cheese dog. Hindi, wala nang kwenta yan. Bakit ba kayo concerned kung saan pinapasok yung edits ng mga nanonood sa inyo? Or yung kung saan pinapasok nung... Kasi this is like demo version of Andrew Tate. Ang baduy eh. Sorry baduy siya para sa akin eh. Kasi napaka-derivative niya and wala siyang originality. I believe si Josh on point is a smart individual. Kaso nga lang he's playing a brand. Parang si Doc Ron. Doc Ron is smart as well. Kaso nagplay ng brand eh. Ang nangyari, nag-overstep sila ng boundary. Ayan, nakasuhan. Ito din mga tao na to kasi, they keep on spreading homophobia. Okay lang naman. Ito kasi yung iba sa amin itong mga to eh. Ako kasi, I want to have a discussion with the LGBT community. Let's have a talk. Di ba? Magdebate tayo. Pagdebatihan natin yung mga gusto nyo. Kasi ayaw nyo lumabas sa echo chamber nyo eh. Etong mga to, na ayaw rin nilang lumabas sa echo chamber nila. Kita mo yung ginawa nila doon sa mga policies ng liberal politics. Inano nila, di ba? Parang isa lang yung sinabi nila out of the many. Pero isa-isahin natin. Si Lenny, yun yung sa kanya, yung angat buhay lahat. Tapos, kunyari, si Bam Aquino. Ano kay Bam Aquino? Bam Aquino is also a liberal politician. Saan siya? So, sa education siya. Si Kiko, farmers, fishermen. Yun yung sa kanya, agrikultura. Sino pa? Si Risa Hontiveros. Diyan pumapasok yung sinasabi nyo na sa sexuality or sa mga LGBT. Yung SOGI bill. Kasi si Risa Hontiveros, yan yung isang advocacy niya. Yung SOGI bill maipasa. Para sa akin, ako, obviously yung most ng aking paniniwala is nasa liberal side. Ako ayoko yung SOGI bill. Totoo lang. Bakit? Ano yung rason ko doon? Kasi it's too early. Marami pa masyadong sadaw. Marami pa masyadong ato. Marami pa masyadong Josh on point na they don't understand yung mga ganong klaseng relationships. They don't understand people na nagkakaroon sila ng homosexual, na ine-express nila yung gender nila through homosexuality. Wala pa tayo doon, unfortunately. Kaya nga gusto kong, yung mga stakeholder ng LGBT, kunyari si Gino, yan. Okay yan pwede kong ka-debate yan. Meron ako nakita, magaling, matalinong
LGBT, yung gumagawa siya ng mga video essay sa TikTok, I forgot her name, pero minessage ko siya, gusto kong paakyatin dito para magkaroon kami ng debate. Yung ginagawa namin ni Comics Man, kung napapanood nyo, we always debate on different things. Sila, in-invite nila ako sa podcast nila, ayaw nila, itong mga to, di ba? Pupuntahan ta, sige, go lang, kailan ba? Gusto nyo mamaya na, gusto nyo pag napanood, mag-live stream na tayo, sabay-sabay tayo mag-live eh. Walang problema sa ganon. Ang sinasabi ko lang, napaka homophobic kasi nung datingan nyo. And ang problema kasi, miski kaming mga gusto ng matinong usapan, hindi na nakakakuha ng matinong usapan. Kasi most of the circle ng lalaki sa social media, yun na agad. Diba? Diyos ko Lord. Ay nako. Anyway, tuloy na natin. Oh. Gusto mo ba sumali doon? Most likely talaga manlilin ka rito eh. Kahit di mo sinasadya. Maglilin ka talaga dito, pre. Ano ba? Puro bullshit, no? Puro ano dito eh. Puro kabadingan eh. Oh, masisisi ba nila tayo? Kaya Kasi yun yung pinaglalaban nila. Malamang puro kabadingan doon sa Soji Bill na yun. Tandaan mo, isa lang yung aspeto na yun sa buong kampo ng Lenny. Ang hirap kasi dito kasi. Kaya ako very vocal dito. I apologize sa kanila kung na-hurt ko yung feelings nila. Okay lang naman ako. Ang magganon eh. Kaso hindi na to about sa ating mga influencers dito sa social media. It's about the people listening to us. They might get the impression na yun lang yung pinaglalaban ng liberal politics, and that's bullshit, man. Napakalalim ng liberal politics dito sa ating bansa. 'Di ba? People like, parang tinaihan mo yung trabaho ni Chel Jokno, ni Laila De Lima, 'di ba? Ng Akbayan, 'di ba? Ang daming liberal politicians ngayon that are actually trying to make changes sa atin. Alam niyo ba? One of the problems ng ating bansa is yung political dynasties. I believe na kapag nabuwag yung political dynasties na yan, our country would be much, much better. The framers of this constitution, actually, yung 1987, actually said sa mga politician, kinomand nila yung mga politician na gumawa kayo ng enabling law that stops political dynasties. Pero anong nangyayari ngayon? Wala. Sino yung mga proponents ng totoong political dynasty? The liberal people. Sila, yung mga kinamumuhian, yung mga binabash lagi ng mga DDS na yan. Kasi yung DDS, mga Duterte, kagaya ng mga Marcoses, they are all part of a political dynasty. Alam nyo yun? Napakalalim ng politika dito sa Pilipinas. And sa tingin ko, as influencers, na may konting espasyo rito, lagyan naman natin ng cheese dog yung ating banat. Hindi kung saan pinapasok yung mga cheese dog nyo, Diyos ko Lord. Inako, ang sakit sa brain cells. Tuloy. ang sabi ko nga sa kanila, bigyan nyo kami. Ayaw nyo sa amin? Ayaw nyo sa amin? Ayaw nyo... Personally, wala akong beef sa mga to. Pero ang sinasabi ko lang, laliman yung research nyo. ng masculinity namin. Bigyan mo kami ng magandang masculinity sa side ninyo. Isasuggest ko pa sa mga kabataan niya. O yun nga, sige, eto suggest mo to So, ituro mo sana, kasi alam ko naman na matalino ka, ituro mo sa mga audience mo na ang Leni Robredo Camp has one of the best policies withstanding time, okay? Tama ba yung English ko? That stood the test of time. Yun, tama. Mas maganda yun. Dahil, yung angat buhay lahat, ina-adapt na rin yan ng current administration. Yung accountability, yung transparency, and all the good stuff na sana natama natin kung nanalo si Leni Robredo. But he did not win. She did not win. Nanaig yung unity, nanaig yung personality politics, nanaig yung mitolohiya ng mga Marcos. Yun, isa mo yun. Another liberal politician, si Bam Aquino. Bam Aquino wanted to siya yung mga proponent ng mga education na libreng edukasyon, 'di ba? Yan, maganda 'yon, 'di ba? Si Kiko sa farming, si Risa Ontiveros sa LGBT. Bakit hindi nyo kasi i-invite yung mga
Ito kasi yung problema dyan sa podcast nyo. Yung podcast nyo kasi isang echo chamber ng mga taong pare-parehas yung paniniwala. Okay? Comfort zone yan. Sabi nga ni GL, ang comfort zone ang sementeryo ng evolusyon. Yan ang nangyayari sa inyo dyan. You tried to invite me, I said yes. Bigyan nyo lang ako ng oras noon kasi nung August, sobrang busy ko. Daming hearing eh. O ngayon, kung gusto nyo, anytime, okay? Aakyat ako sa inyo, pupunta ako sa inyo, mag-set up kayo ng kahit ano. Makikita nyo ako live on Flash. O yun lang naman po, mga lods.